What's up guys? Kumusta kayo? So it's me again, Joseph Kate. So for today's video, let's talk about BDO Best Credit Cards. So ito yung part 2 guys ng topic natin ngayon kasi hanggang part 3 po ito. Yung first part is yun yung na-publish ko na. Yung pinag-usapan natin doon is yung BDO Shopmore Mastercard at saka yung BDO Visa credit cards at saka yung American Express ng BDO. So lahat yun about credit cards. Tapos ngayon, sinabi ko sa inyo, hahatiin natin yung video into 3. Kaya naman ngayon, ang susunod na pag-uusapan natin is yung BDO GCB at saka yung BDO UnionPay at saka yung BDO Credit Card Diners Club. Kaya naman ngayon, pero bago yun guys, nais muna kita imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang dito kasi marami pa po akong i-share at saka sana tulungan nyo rin ako na ma-reach ko yung 1 million subscribers. So yun lang po at maraming salamat po. Okay, recap lang tayo ng kunti guys. Yung pinag-usapan natin dun sa first part is yung BDO Shopmore Mastercard. Pangalawa is yung BDO Visa Credit Card. Pangatlo is yung BDO American Express Credit Cards. Since 6 po siya, kaya naman ngayon yung tatlo, ngayon naman natin pag-uusapan. Yung BDO GCB Credit Card at saka yung BDO UnionPay Credit Cards at saka yung BDO Diners Club Credit Cards. Kung magtataka kayo bakit may part 3, kasi sa part 3 naman, yung pag-uusapan natin is yung additional credit cards, yung supplementary credit card. Kasi guys, pwede kayong magkaroon ng supplementary credit card under your principal credit card. So lahat yung malalaman natin sa part 3. So, at saka yung virtual card. Kasi may virtual cards din si BDO. At saka yung secured credit card. So kapag sinabing secured credit card, malalaman nyo rin sa part 3. Yun lang po yung nais ko siyang i-share sa inyo. Kaya naman focus tayo ngayon sa pag-uusapan natin yung GCB, UnionPay at saka yung Diners Club ng BDO credit cards. Bago ang lahat, uulitin ko lang guys na kapag kukuha kayo ng credit card, dapat alam nyo kung ano yung lifestyle nyo kasi hindi lang siya basta credit card. It will define your lifestyle. Kasi guys, alam nyo ba na iba't iba yung annual fee ng credit cards. Kaya naman hindi lang siya basta na, ay kukuha ko ng credit card kasi parang ang ganda ng itsura niya. Parang ang sosyal. So, hindi siya ganun. So, alamin nyo kung ano yung lifestyle nyo. Baka kasi nakakuha kayo ng credit card na pang travel. Hindi naman kayo nagta-travel. Nakukuha kayo ng credit card na pang shopping. Hindi naman kayo pala shopping. Kung nakakuha kayo ng credit card, mahilig kayo pumunta ng Japan. Kasi may credit card din na mas maganda gamitin kapag nasa Japan kayo. Yun yung nakuha nyo. So, paano nyo siya mai enjoy? Ang mahal-mahal ang annual fee. Kaya naman, yun nga, ulitin ko, alamin nyo muna yung lifestyle nyo. Kapag frequent traveler kayo, then you should go that credit card na mas may mga access sa mga launches ng airports para naman ma-enjoy nyo talaga yung binabayad nyo na libo-libo bawat taon. So, to begin with, magsisimula tayo ngayon sa BDO GCBs. Ano nga ba yung BDO GCB Lucky Cat na sinasabi? So, nandito guys sa description, experience, prosperity, and good fortune. So, di ba? Trailer pa lang, maganda na siya. Then, meron naman dito, may iba pa na BDO GCB Gold. So, your card for lifestyle upgrade. Oh, so, ngayon, kung gusto nyo talaga mag-upgrade, as it says here, you should go for BDO GCB Gold. Then, meron din dito BDO GCB Platinum. So, yung mga Platinum guys is medyo matataas na tier na yun ng credit cards. Mga nasa 4,000 yung annual fees. Since 4,000 siya, may mga exclusive access siya sa mga launches. Lalo na yung mga American Express kasi mamahalin din yun. So, as you can see, napanood nyo sa last vlog ko sa part 1. Yun yung sinasabi na BDO GCB. Then, ngayon, jump naman tayo ngayon sa BDO UnionPay. So, sa BDO UnionPay naman guys is meron din silang BDO Gold UnionPay. So, your best travel companion in Asia. So, as it says here, so maganda siya gamitin kapag nagta-travel kayo in Asia, within Asia. Kasi andito sa description niya pa lang. So, BDO Diamond UnionPay. So, may Diamond din. So, mataas yung tier nito guys. Diamond din siya eh. Tapos, your best travel companion in Asia. Ganun din. Tulad nung BDO Gold UnionPay. Tapos, meron din dito BDO UnionPay credit cards. So, the most preferred and widely accepted credit card in China and in K cities in Asia. So, yun lang yung sa BDO UnionPay. Then, punta naman tayo ngayon sa BDO Diners Club. Sa BDO Diners Club, guys, meron sila ditong dalawang klase ng credit card. So, BDO Diners Club is international siya. Itong BDO Diners Club is pinakamataas na tier. May mga access po ito siya sa mga VIP lounges sa airports. Nakikita ko dito sa cards na to, meron dito pwede maka-access ng free sa Merhaba Lounge sa NAIA Terminal. So, hindi ko lang alam kung anong terminal, 3 ba or 1, 2, 3. So kung gusto niyo malaman yung iba pa, gagawa pa ako ng iba pang video. Kasi ito guys, parang binigyan ko lang kayo ng idea dito tungkol sa BDO credit cards. Para naman magkaroon kayo ng kahit pa paano idea. Kasi yun nga, sinabi ko pa lang na for about lifestyle yung
pagkukuha ng credit card. So, nandito ngayon, okay, BDO Diners Club. So, BDO Diners Club International, be a mile closer to your free trip. From the word itself, free trip. So, ibig sabihin, good for travel siya. BDO Diners Club premieres. BDO Diners Club premieres. So, be a mile closer to your free trip. So, parang ganun din. Yung Diners Club it's about traveling. Kasi nga, di ba, sinabi ko pa lang kanina, yung BDO Diners Club is may mga access siya sa mga VIP lounges, sa mga airports. At saka, expected nyo, mas mahal yung annual fee dito. So yun guys, ulitin natin kasi yung BDO guys, merong 6 na klase ng credit card. Yung BDO Mastercard, yung BDO Visa credit card, BDO American Express credit card, BDO GCB credit card, BDO Union Pay credit card, and then yung BDO Diners Club credit card. So sa 6 na yon, may iba't ibang uri ng credit card na napapaloob. Merong gold, platinum, titanium, may diamond, classic, at iba-iba yung annual fees nun. Kasi nakadepende rin kung ano yung klase ng credit card na yon. At saka may mga income requirements siya. Pag sinabing income requirements is may certain amount na dapat may yung earnings mo sa isang taon is nasa 1 million bago ka ma-qualify for this kind of card. Like sa platinum, mga nasa 900,000 yung annual income dapat, gross. Pag sinabing gross, basta kita mo lang, hindi pa malinis. As long as nag-earn ka ng 9 million, regardless kung may mga bills kang binabayaran. Kasi guys, kapag ganon, hinahanapan po kayo ng proof of income kapag nag-apply kayo ng credit card sa mga bangko, especially BDO. So, hahanapan kayo ng proof of income kung bakit kayo mag-apply ng credit card. Kasi nga, syempre, when we say credit card, uutang kayo sa bangko immediately. Kasi pag may credit card kayo, at saka, syempre, paano ma-afford yung annual fee na 3,000 plus, 4,000, 5,000, 1,000 plus, 2,000, ganoon. Kaya naman, nire-require nila na may income ka talaga. Kasi pag wala, hindi talaga sila mag-approve sa inyo ng credit card. Kaya it's a good idea na maghanap muna kayo ng trabaho kasi hindi siya ganun ka ganda na may credit card kayo tapos wala kayong stable job, wala kayong stable source of income, at saka para mag-enjoy lang kayo kaka-swipe, kaka-ganito, ganyan, malulubog kayo sa utang. At the end of the day, ang mangyayari is magkakaroon ng malaking problema. Kaya naman, just a piece of advice, before kayo kumuha ng credit card, alamin nyo muna kung magkano yung sahod nyo. Afford nyo ba yung annual fee? Afford nyo ba yung swipe nyo? Kapag hindi nyo afford, do not swipe your card. Wag na wag mong gagamitin kasi masakit sa ulo yan. Kapag nagkaroon kayo ng utang at wala kayong pambayad, totoo yan at hindi ako nagbibiro. Kaya naman dapat maging aware kayo. Dapat naman maging aware kayo kasi I am talking about credit cards. Utang yan. Kaya naman binibigyan ko kayo ng idea na before kayo kumuha ng credit card, make sure na maganda yung trabaho nyo, maganda yung cash flow nyo, at hindi kayo kukulapse in the future. Kasi pag nangyari yun, masakit sa ulo. Kasi credit card, technically, utang. So kapag nag-utang kayo sa bangko, hindi sila basta ganun-ganun lang na parang ganun lang. May mga connections po sila. At kapag nangyari yun, nasira yung pangalan nyo sa isang credit card company, shared po lahat yan. Yung pangalan nyo is mababan sa lahat ng financial institutions at magkakaroon kayo ng red flag na sinasabi. Wala na. Mawawala na kayo ng karapatan or chance na makapag-loan in the future kahit anong bangko pa yan. Wala. Kasi alam nyo ba guys na may sila samahan kung saan which is sinasubmit lahat ng reports about sa pangalan mo kung paano mo gamitin yung credit card. Kung paano ka magbayad, may mga delays ba, may mga lates, ganun. Magre-reflect yan dun sa credit history mo. Kaya naman ingatan mo yung pangalan mo. Kapag nagpaplano ka kumuha ng credit card, make sure na babayaran mo, swipe that you can afford. Huwag na huwag kayong sa swipe kasi, ay my God, 500,000 yung credit limit ko. Gusto ko yung cellphone na yan. My latest yung iPhone 16. So swipe ko ngayon yung 100,000. Oh, na-swipe mo. Then, ni-enjoy mo siya. Then ngayon, nag-collapse yung cash flow mo. Ano mangyayari sa'yo? Magkakaproblema ka. So, yun. Be a wise spender. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. So, it's me again, Joseph Kate. So, don't forget to subscribe for more videos. See you on my next vlog sa part 3. Don't forget, we're talking about additional credit card, supplementary card, virtual card, at saka yung secured credit card. Bye-bye!